Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, isa sa mga pinapalakpakan noong ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong BBM ang pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Naalala nyo? Sangkot daw ang mga ito sa mga iligal na gawaing walang kinalaman sa paglalaro o pagsusugal. Naging instrumento na rin daw ang mga POGO ng scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, torture, at maging pagpatay. Aba, matindi pala. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 74 na nilagdaan ng Presidente 2 Martes na ang nakakalipas, opisyal na ang ban sa POGO. Naging batayan ng naturang kautusan ang resulta ng pag-aaral na ginawa ng Department of Finance. Ayon po sa kagawaran, mas mabigat at mas marami ang mga panganib at negatibong epekto ng POGO sa Pilipinas kaysa sa mga sinasabing pakinabang natin sa mga ito, gaya ng dagdag na buwis, trabaho para sa ating mga kababayan. Nauugnay na ang POGO sa pagtaas ng bilang ng mga krimen at pananamantala sa mga mahihina, gaya ng mga desperadong magkaroon ng hanapbuhay. Dagdag naman ng ating Anti-Money Laundering Council, panganib ang dala ng POGO sa integridad ng ating national financial system. Gaya na rin ang sinabi ni PBBM sa kanyang SONA, kadikit na ng POGO ang money laundering o pagtatago ng perang nakuha mula sa ilegal na paraan o krimen. Nagagamit na rin ang mga ito sa panluloko at fraud, gaya ng scamming. Magandang hakbang ang ginawang ito ng administrasyon. Patunay din ito ng paninindigan laban sa isang industriyang sinimulan, ipinagmamalaki at pinagtatanggol ng sinundan nitong administrasyon. Gaya ng sinabi noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, malinis ang mga POGO daw. Umabot nga sa 300 ang mga POGO na facilities sa ating bansa dahil na rin sa pagiging magiliw ng nakaraang administrasyon sa mga dayuhang ang pangunahing layunin pala ay dalhin dito ang mga negosyong iligal sa kanilang mga bansa. Nagbigay din daw ang mga POGO ng trabaho at nagambag sa ating ekonomiya sa harap ng hamong dala ng COVID-19 pandemic. Mabuti at nakita ng kasalukuyang gobyerno na mas malaking problema ang hatid ng POGO sa ating bansa. Ngayon, aabangan natin kung tuluyan na ngang mawawala ang mga ito bago pumasok ang bagong taon. Ito ang deadline na itinakda ng EO. Isa ring positibong probisyon ng EO 74 na sana ay tunay na maipatupad ay ang pagtulong sa mga kababayan nating mawawala ng hanapbuhay dahil nga sa pagkasara ng mga POGO. May itatayong Technical Working Group on Employment Recovery and Reintegration na mag-iisip ng mga paraan upang ayudahan po ang mga tinatawag na displaced Filipino workers. Para mahanapan sila ng trabaho, aalukin silang sumailalim sa mga upskilling at reskilling program para makahanap sila ng bagong trabaho. Dapat tiyaking mas magandang alternatibo ang mga ito kaysa sa pagkatrabaho sa POGO. Abay, bantayan po natin ang planong ito ng gobyerno. Sa mga Catholic social teaching, laging binibigyan diin kapanalig ang kahalagahan ng pagtiyak ng ekonomiya ng isang bansa ay dapat na naglilingkod sa mga tao. Sa English nga, the economy must serve the people. Hindi dapat ang kabaligtaran nito ang nangyayari. Hindi dapat pumapangalawa, kundi may lubusang binabaliwala ang dignidad ng mga nagtatrabaho para lamang magpatuloy ang mga negosyong nag-aambag daw kuno sa ekonomiya. Sa mga natuklasan ng ating kinaukulan, sa mga sinalakay ng mga POGO facilities sa iba't ibang lugar sa bansa, malinaw na pera-pera, hindi ang tao ang habol ng mga operators. Kasama na ang mga kasabwat nila sa pamahalaan, abay nalagyan.
Kaya kapanalig, napapaalahanan tayo ng winika sa Jeremias 22:13 sa sinapit ng mga pogo. Kahabag-habag ang magiging wakas ng taong nagtatayo ng kanyang bahay sa pamamagitan ng pandaraya at naglalagay ng mga silid dito sa pamamagitan ng paglilindang. Kapanalig, totoo nga sanang mawala na ang pogo sa Pilipinas. Magbago na ng prioridad ang pamahalaan. Bigyan ng halaga ang taong bayan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.